Nagulat ba kayo sa nangyaring pagsanib ni Ryomen Sukuna kay Megumi Fushiguro? Of course you are, pero alam nyo ba na na-foreshadow na ang pangyayaring ito earlier on in the story, not just once, not just twice, but so many times, to the point na maaring ang ibang mga foreshadowing ay hindi na natin ma-cover sa video na ito. If you look at this double spread page, may napapansin ba kayo? Syempre kung wala kayong idea sa kung ano ang nangyayari ngayon sa chapter 212 ay hindi nyo mapapansin kung ano ang foreshadowing sa double spread page na ito na nagmula pa sa earlier chapters sa kwento. Kung izo-zoom in natin, makikita natin na ang isa sa mga toads na sinasamon nitong si Megumi Fushiguro gamit ng kanyang 10 Shadows technique ay mayroong mark ng mga tattoo na meron si Sukuna. The surprising part here is nagmula pa ang double spread page na ito sa chapter 1 mismo ng Jujutsu Kaisen. As you can see, ang title nito ay Ryomen Sukuna, so right from the start ay destined talagang mangyari ang connection na ito kay Megumi at kay Sukuna. Another one is nagmumula pa sa chapter 58 na pasok pa sa Origin of Obedience arc. Makita natin sa cover page na ito na nandito ang braso ni Sukuna na nakahawak sa leeg ni Megumi Fushiguro at ni Yuji Itadori. But way back then ay hindi naman tayo magkakaroon ng idea na pwedeng mangyari ang incident na ito dahil as of that moment, si Sukuna pa lang naman ay naninirahan sa loob ni Yuji Itadori as a vessel. Pero kung bibigyan natin ito ng deeper meaning, kung papansinin natin, ang kamay ni Sukuna dito ay nakahawak na sa mga braso ni Yuji Itadori, subalit dito kay Megumi Fushiguro ay hindi pa ito nakalapat as if hindi pa ito nangyayari at mangyayari pa lamang. It was also at this arc nang magsimulang matutunan nitong si Megumi Fushiguro ang kanyang simple domain na ang Chimera Shadow Garden. Matatandaan natin na sa paggamit ni Fushiguro Megumi ng kanyang simple domain ay nagkaroon siya ng parang napaka-evil na pagtawa that seemed as if ang act na yon ay not protagonist-like at mas mailahalin tulad pa natin sa pagtawa na ginawa ni Sukuna nang una siyang maipakita sa series nang siya ay ma-revive sa katawan ni Yuji. Ang isa pa, isang double spread page na naman na isang art na nanggaling sa Jump Giga na kung papansinin natin nandito i-display ang tatlong main characters ng kwento na itong si Megumi Fushiguro, si Nobaraku Gisaki at si Yuji Itadori. For this specific art, I don't think na kailangan ko pang ipinpoint kung ano man ang foreshadowing dito dahil kitang-kita nyo naman kung ano ang foreshadowing sa parteng ito. Ang scarf ni Megumi Fushiguro dito ay meron ding tattoo or pattern na same ng tattoos na makikita natin sa braso ni Ryomen Sukuna. It only means talaga na unti-unting ipinapakita or ipinapahiwatig ni Gege Akutami ang pangyayaring ito. It's just wala pa tayong idea na mangyayari ito at some point way back then. Another one is nanggagaling naman sa nangyaring duelo nila ni Registar. Matapos niyang talunin si Registar at bago mamatay si Registar nang dahil sa kanyang fatal blow na ginawa ay sinabi nitong si Registar na let fate toy with you, become a clown, then die. Na kung papansinin natin, nasabi dito ni Registar na mamamatay itong si Megumi Fushiguro. But we are not certain of that yet. Now this art was from an earlier chapter din dito sa Jujutsu Kaisen na nagpapakita ng parabang face-off sa gitna ni Kenjaku at nitong si Yuta, ni Sukuna at nitong si Yuji Itadori at ni Megumi Fushiguro laban kay Gojo Satoru. So it might mean na at some point ay magkakaroon talaga ng laban sa gitna ni Gojo Satoru at ni Megumi Fushiguro. Tulad na lamang ng sinabi nitong si Gojo Satoru on the earlier parts ng kwento na kung saan ang kanilang pamilya daw na ang Gojo clan at ang Zenin clan ay nagkaroon ng hidwaan for aristocracy na nagdulot ng duelo sa gitna ng dalawang clan heads. Ang isang clan head na nagmula sa Gojo clan na gumagamit ng limitless curse technique at nagtataglay din ng 6 eyes laban sa clan head naman ng Zenin family na gumagamit ng 10 shadows technique. And way back then ay may pinapahiwatig talaga at binibigyang din itong si Gojo Satoru. It's just hindi in-specify sa kwento kung ano talaga ang gusto niyang sabihin dito kay Fushiguro Megumi. But kung iisipin natin, it seems it was all destined na mangyayari ulit ang hidwaan sa gitna ng Gojo clan at ng Zenin family nang dahil nga sa pangyayaring ito na ginagawa ni Sukuna. Although it might not be for the same reason, still Megumi versus Gojo Satoru will surely happen sooner or later. And one last thing, kung natatandaan nyo sa pinakaunang parte pa ng kwento din na kung saan ay para bang ginamit nitong si Sukuna itong si Yuji as a hostage
laban dito kay Megumi Fushiguro bago niya bunutin ang kanyang sariling heart at bago pa sila magbuo ng isang binding vow nitong si Yuji, naisip nitong si Sukuna na kung isang 10 Shadows user daw itong si Fushiguro Megumi, bakit daw napakahina nito at isang waste of talent daw ang kanyang ginagawa. So it might mean na itong si Sukuna ay meron pang deeper knowledge tungkol sa 10 Shadows technique na maaring mas malalim pa kaysa sa buong Zenin clan. Nadahilan na din kung bakit gustong gusto niya itong si Megumi Fushiguro dahil nga kukunin niya pala ito as a vessel para na rin magkaroon siya ng koneksyon or ng control sa 10 Shadows technique, especially si Mahoraga. And lastly, kahit na hindi actually ito isang foreshadowing kung papansinin natin kung paano umupo itong si Megumi Fushiguro atap ng mga high schoolers na kanyang binugbog, may resemblance ito sa kung paano umuupo itong si Ryomen Sukuna sa napakadaming corpses every time he shows up inside Yuji Itadori. Everything was set up right from the start at talagang pinaplano itong mangyari ni Gege Akutami magmula pa sa pinakaunang parte ng storya. And surely there are plenty more foreshadowing pa na hindi na natin na-include sa video na ito, and surely there are also more foreshadowing na hindi pa nangyayari at ipinapahiwatig pa lamang dito sa mga latest chapters. So if you have an idea, siguraduhin mo nang nakalagay yan sa comment section para ma-include natin yan sa susunod nating analysis. If ever man na merong posibilidad na mangyari talaga yon. But with all of that being said, kung nagugustuhan mo ang Jujutsu Kaisen contents, siguraduhin mo nang nakalike at nakasubscribe ka, and ring mo na rin ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen. It's the Updated Weeb, and I'll see you on the next one.